Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam ng Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Diyos si Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa mga sandali nito, patuloy ka namin pinupuri, niluwalhati, nagdakilat sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Huwag mo nawa na kami po inyong samahan, yun ang iyong mapapagdiman ng kamay, aputilan na lahat ng aming pangangailangan. Pagdalangin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangingin at nabibigatan ng iyong tagaan palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas yung pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang bawat sandali at ang mabuting balitang ating ilahatid. Upang hindi mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig. Na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot lalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating palapakan ang buhay. Brothers and sisters, our healing message for this coming week, for this week is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. John chapter 21, verses 1 to 14. Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang kabanatay 21, simula unang talata hanggang 14. John chapter 21, verses 1 to 14. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the son of Zebedee, and 2 other disciples were together. "I'm going out to fish," Simon Peter told them. And they said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat. But that night, they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish,
for they were not far from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with smoke, with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Purihin natin ang malakas ang buhay ng Diyos. Patapos ang pagpapasa. Pinupuri agad. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuturi ang Tampal, Natanael at Tatana na Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubuang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Ihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat gubat siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang. Mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakalimaw at ilang tinapay. "Magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napulit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halik kayo at magkalusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangakas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muli nabuhay. Mga kapatid sa mananampalataya, ito po ang ipalita para sa ating lahat at sa Panginoon. Palapakan po natin ng malakas na buhay. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa isang sumagot ng pagkain. At isang pinagpalang hapon sa mga nanonood through Facebook Live. Kasi kung sa YouTube talagang pawala-wala. Kaya saan
Saan man damo kayo nanduroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay niyo. Palakpakan natin ang at sa oras nito, ang ating preaching banner story para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o third Sunday of Easter is Catching the Fish Miracle. Catching the Fish o Catching Fish Miracle. So, dalawang tagpo sa Ebanghelyo ang ating natunghayan. Una po ay ang himanang paghuli ng mga isda sa may gawing kanan ng bangka. At ang pangalawa po ay ang tatlong ulit na nagtatanong ang Panginoong Jesus kay Simon Pedro. So kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, sa dalawang tagpo na ating binasa, ng Ebanghelyong ating binasa, ang tanging patunayan natin ay ang mahimalang paghuli ng isda, pinaumagahan ng mabubuhang iwayway. Amen? Kaya, patuloy na mag-isa at patuloy na tangkilikin sa darating na halalan ang party list, ang pamilya muna, number 76 sa Malota. Bagamat hindi pinakakabit, bagamat ayaw kalimutan ikabit ang pagpuli ng pamilya muna dito sa Laura Drive Residences, ang mahalaga mayroon tayong patuloy at malugdog na pagsuporta sa ang pamilya muna families. Salamat sa isang tumalakpak. Kaya sa darating na Friday, April 29, inanyayahan ko po lahat na makisa sa General Assembly ng Kapatpa. Saan yun? Reyes Overcourt, Central Signal Village, Taguig City. Alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kapagkat meron tayong panauhin na dadalaw sa atin. Ang isa ay ang magbibigay ng hidden message sa ganap na 5:30 hanggang 6:30 p.m. At ang isa sa part ng pamilya muna, yung first nominee ng pamilya muna, ang bunsong anak ng ating anak po ng lingkod sa Brother Man. Si Honorable Michael M. Velarde Jr. Kaya inaasahan po na ang inyong presensya ay makita ng first nominee ng pamilya nila. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating mga punong likod, pagdalawang party list disqualified, di tatanggapin ng makina. Amen? Sapat isa lang ang pamilya mo ng party list. Yung mga pumalakpak ay magandang bagay ang darating ng So ang ating preaching password
paksang ito ay ang salitang catch. C-A-T-C-H. Catch. So the first letter C of the word catch stands for commit. C-O-M-M-I-T. Commit. Or commitment. Proverbs chapter 16 verse 3 says, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Itiwala mo kay Yahweh ang lahat mong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mo layunin. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kanina may narinig ako, after daw ng election, ayan na naman. Hindi mananaig yung mga pinatatakutan ng tao. Yung pinatatakutan natin na 2 years na yan eh. Tama na yan. Babies na yan. Bakit po? Lahat mo layunin. Kapag ang gagawin mo, ipinagkapiwala mo kay Yahweh, kay El Shaddai, tiyak, magtatagumpay. Amen. 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 Kaya ang pangalagan, gabing-gabi, pumapalaot, para mangisda. Sa kalagitnaan ng gabi, walang nahuli. In other words, zero. Amen. Amen. At nang magmukhang liwayway, ang sabi ni Jesus, nakatayo sa pampang, mga friendship, meron na ba kayong huli? Ang sagot ng mga nasa bangka, wala po. Ang sagot ni Jesus, ihulog ninyo ang mga dampat sa gawing kanan ng bangka at mayroon kayong mahuhuli. At nangyari na nga. Nagawa na nga. Ginawa na nga ng mga alagad. At nang may hulog sa parting kanan, tsukok, tsukok, tsukok. Ayun. Lahat ng dami ng isda na huli. Alam nyo yung isa sa mga alagad. Isa sa mga alagad ni Kristo Jesus na minahal, ang sabi, aba, ang Panginoon yun. Kay Peter nagsabi, nang mahal ni Peter na si Jesus yun. Nagsuot ng nasuotan. Kasi nakapunti. Tumanong sa lahat. Ang tumangoy papunta kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Dalhin ninyo ang mga nahuli niyong isda. Amen. Amen. At pagdating nila doon, anong nakita nila? May nakita silang garbabagang kapuli. Amen. Na may mga isdang inihaw at mga dinakay. Amen. Amen. Anong sabi ni Jesus? Hali kayo. Mag-almusal na tamo. Nang dinala ka ng Peter ang lambat na may mga 153 na isda na kanilang nahuli. Umihawan. Lumapit ng Panginoong Jesus.
kinuha ang tinapay at ibigay sa mga alagad. Gayon din gayon din sa isla. Amen. Kaya napakalaking himala ang ginawa ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya lahat ng gagawin ng tao ay pinagkatiwala kay Yahweh at ang lahat ng gagawin ay tiyak magtatagumpay. Yung mga pumalakpak ay magandang bagay ang darating na So letter A of the word catch stands for abundance or abundance. Kasaganaan. Where am I found it, mga katuwang at mga ka-prayer partner? It's found in Romans chapter 5, verse 17. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gifts of righteousness reign in the life through the one man, Jesus Christ. Amen. How much more, mga katuwang, ng sino man nakatanggap ng masaganang provisyon ng Diyos pamagit ng grasya at kaloob ng katuwiran ang siyang namamayani sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya ang mga alagad, tiwalang-tiwala na si Kristo Jesus nga yun. Why? Lantang bulan. Sapagkat walang nangahas magtanong kay Jesus kung sino siya. Bakit? Sapagkat alam nila na siya si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. So that's the letter A of the word catch. Abundant or abundance. So letter B of the word catch stands for trust. Tiwala. Saan ko po hinango ang mga katuwang at mga ka-prayer partner? It's found in the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Ay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman. Siya'y sangguliin mo sa lahat ng iyong bala, at Kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Amen. Amen po ba? Amen. So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit, ang tamaan ng mensahe at kapahayagan ng buhay na Diyos, wag po sa akin
magningiwi at magngingit-ngit. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay lagi talo. And speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest. Goodbye. Purihin natin ang buhay ng Panginoon. Kaya magtiwala ka kay El Shaddai ng buong puso't lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong kaisipan o kaalaman. Sangguniin mo siya sa lahat ng balak mo at itutumpak na niya sa lahat ng iyong lakad. Ang mga alagad, patuloy pa rin nagtiwala sa Diyos ng buong puso at di sila nananangan sa sariling kaalaman at sariling karunungan. Sila'y sumangguni sa Diyos sa lahat ng balak at dahil sa himala ginawa ni Jesus Christ, itutumpak ang lahat ng kanilang lakad. Amen. Purihin natin ang buhay. Amen. We go to the second C of the word catch. Second C of the word catch stands for cheerful heart. Pusong masayahin. Amen? Amen. Very may pangkit mga katuwang at mga ka-prayer partner dito sa Gawad Kalinga Laura Drive Residences. It's found in Proverbs chapter 17 verse 22. A cheerful heart is good medicine. 17:21. Proverbs 17:21 says, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang masayahing puso ang siyang gamot sa katawan. Subalit, ang walang kabuhay-buhay na espiritu ay matutuyo. Amen. Kaya, ang mga lagad, dahil sa narinig na lang na ang Panginoon ang nagtawag ngayon doon sa Pampang, nagkaroon ng cheerful heart. At ni isa walang nangahas magtanong, bakit ka? Alam na nila na si Jesus yun. Amen. Amen. Kaya kapatid, friendship, a prayer partner, katuwang, dito po sa Laura Drive Residences ng Gawad Kalinga dito sa Bagong Bayan. Saan ang dapat kayo nandoon? Maging mga naabot ng tilig na ito, ng mensahe nito, sa lupalot ng daigdig, sa South Korea, Hong Kong, Singapore, sa Taiwan, sa Australia, at saan mang sulok ng daigdig, may magandang bagay ang darating at natitingay sa buhay niyo. Kaya tayo naka-empty life ngayon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya, maging masayahin tayo.
masayahin ang siyang mabuti sa katawan. Subalit matutuyo ang mga buto. Ang lupaypay sa Espiritu. Amen. Hindi natin ang buhay bahal. And we go to the last letter of the word touch. Letter H stands for humility. Kababaang loob. Saan ko po binango? 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14. Ano po ang sabi ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos? Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang silantain ang lupain nito. Maaaring paraganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang hinto ng aking pinili ay magpakumbaba. Mananangin, hanapin ako at aligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin mo sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen! Amen po ba? Amen! Sandali ang bayang pinili ni El Shaddai ay dapat magpakumbaba at huwag magyabang sa sarili. Bakit kamo? Irinig ng Diyos ang hinaing ng mga tao may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon ako, napakahindi ang Espiritu ng Diyos na buhay ng Espiritu. Kaya, huwag tayong makalan ng pag-asa. Yung mga lockdown na yan, hindi bumalik. Kung patuloy tayong manalig kay El Shaddai, kung patuloy pa rin tayo magpatuloy. Purihin natin ang buhay ng Diyos. And the bottom line is, manalig tayo. And the bottom line is, mga katuwang prayer partner, may sister kasi darating yung ano niya sa sakyan. Nagawin na lang dito. manalig tayo kay El Shaddai at gagawin ng Diyos ang mga hinalang gagawin sa bawat isa. Amen! Okay, ito tumayo, and let's declare, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. O Diyos, makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nandito sa Gawad Kalinga Laura Drive Residences. Salamat sa buhay ng mga nakatira dito sa dakong ito. At salamat din sa buhay ng mga lingkod mo na working ko, Sister Mary at Sister Haida. Maging ang mga nandito sa dakong ito na buong tiyagang nakikinig ng iyong mga salita, maging mga nanonood sa Facebook Live ng inyong akang lingkod, O Diyos. Naway magsilbing aral ang mensahe nito. Patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos. Sundan ang iyong mga tandaan, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at kapapala. Patuloy niyo po pagpalain ang lahat ng kanilang buhay, maging ang kanilang ikabubuhay. Masbastan mo po, O Diyos, ang kanilang mga daladalahan. Ano man ang kanilang hawak na tinataas, ang Biblia, wallet, handbags, tubig, langis, panyo, anumang bagay na kanilang tinataas, inyo pong naliling bilang mga sangkap upang ang lahat ng makahipo ng lahat ng hawak ay inyo pong sundanan yung mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang kanilang mga kahilingan ay tinataas, amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Amen. Inyong basbasan ng kanilang alin ng loob, ibalik sa kanilang konsultakan, siksik, libigan, tumaapaw. At sa aming pansamantalang pakiwag-iwalay, paglay po namin ang ibayong kalakasan at sigla na galing sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming Birhen Maria at ng lahat ng mga magkakalang sa langit. Sa pangalan ng iyong bugtong nanak, ang aming Panginoon na tagapagligtas, Panginoon sa Kristo, na nabubuhay na aming kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang sa mga Ama, galing sa'yo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo.
sa'yo.